Mag-iingat kayo. Pupulutin kayo sa dahil. Ganyan ang gagawin nitong mama na to. Siya lahat ang magiging in charge and magpapatakbo basically na aming ahensya insofar as day-to-day operations are concerned. So essentially, we'll oversee everything sabay-sabay yan. Sabay-sabay natin gagawin. May mga focus, syempre. Sa ngayon, ang focus natin yung Focus mo si Duterte. traffic dahil perennial naman yan. Yung traffic. Sa tingin nyo may magagawa to sa traffic? Wala, pampagulo lang yan. Ang baha, ang solid waste management. Sa kanilang pag-uusap, ayon kay Artes, bilang dating PNP chief si Torre, traffic management at traffic enforcement ang pinapatutukan nito. Naging traffic police ang naman. Hindi ko inuinsulto yung traffic police pero pambihira naman, Torre. Hindi mo alam kung bakit yan nilagay dyan? Hindi mo alam ang dahilan? Pambihira. Harap-harapang pambabastos ang ginawa sa'yo ni John Vic. Napag-usapan namin unahin yung discipline ng aming traffic enforcers. So, meron kami dito na yung tinatawag namin SIIO, yung nag-investigate at nag-observe ng performance ng ating mga enforcers. Yung mga gumagawa ng hindi maganda, sila yung nag-investigate, lalo-lalo na pag may reklamo. At yan ay sila yung nagkakaso. Aminado si Artes na marami na rin ang nakasuhan sa kanilang tauhan at sa ilalim ng pamumuno ni Torre, mas magiging strikto ito at mas magiging maigting ang investigasyon. I-review din daw ni Torre ang mga lugar kung saan pwede pa mag-improve ang pagmamando ng trapiko, katulad na lamang ng Marcos Highway, Commonwealth Avenue Buong Pilipinas, kailangang improve ang traffic. at iba pa. Naging usap-usapan naman sa social media na tila demotion ang posisyon ni Torre ngayon. Sagot naman ang dating PNP chief dito. Kayo na naman nagsabi niyan eh. Hindi. Tanga ka ba? Hindi, ako yung nagtatanong lang ha. And are you really that stupid? Are you really that naive? Paano ka naging PNP chief? Ayon nga sa kumpirmadong balita source online, nagpahayag ng pangamba ang veteranong broadcaster na si Jason sa kaugnay ng mainit na sigalot sa pagitan ng United States at Venezuela matapos iugnay ng Amerika sa droga at korupsyon ang Venezuelan president na si Nicolas Maduro. Sa isang payag, hindi itinago ni Sonsa ang kaniyang kaba hindi lamang para sa Venezuela kundi pati na rin sa presidente ng Pilipinas. Kinahon ng USA si Pres Maduro ng Venezuela dahil sa droga at korupsyon. Hindi tuloy ako mapalagay para kay President Marcos. Samantala, hindi na rin nakapagpigil pa at naglabas na rin ng kanyang babala at opinyon si retired Brigadier General Orlando De Leon patungkol sa usaping ito. Mariin at walang preno ang naging reaksyon ni retired General Orlando De Leon kaugnay ng mga kaganapan sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela, lalo na sa umano'y pananahimik o pag-iwas ng ilang lokal na personalidad na kilala sa pagiging maka-Amerika. Para kay De Leon, ang pinaka-problematic sa lahat ay ang palakpakan ang paglabag sa soberanya ng ibang bansa gamit ang isyu ng droga. Ayon sa kaniya, hindi raw natin alam kung bakit hindi makapaglabas ng pahayag ang ating mga lokal amboy bilang suporta sa ginawa ng US sa Venezuela dahil ang pagsuporta umano sa US ay maaaring magbigay ng dahilan sa China na gawin din ito sa Pilipinas sapagkat kahiya-hiya para sa kanila na palakpakan ang paglabag sa soberanya ng isang bansa gamit ang issue ng Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Magkano ang confidential funds ni Bongbong Marcos? Kasi nirereklamo nila yung 150 million na confidential funds ni BP Sara ng Office of the Vice President. Si Bongbong, ano sa tingin ninyo? Sige nga, lagay nyo dyan sa comment section. Huwag nyo rin po kalimutan ha, mag-subscribe dito sa ating channel. Paalala lang po. Sa tingin ninyo, ilan? Lagay po natin. Magkano ang confidential funds ni Bongbong Marcos? Nasa 4.5 billion pesos pa rin ang confidential funds ng Office of the President ngayong taon na parehong amount pa rin kung ikukumpara sa 2025 budget. Ayan, kita nyo. 4.5 billion confidential funds ni Bongbong Marcos. At parehas dun
nakaraang taon, 4.5 billion. Grabe, billion. Confidential funds yan, ha? Confidential. Anong ibig sabihin yan? Hindi natin alam kung saan ginastos yan. Hindi natin alam kung yan ay pinambayad ng trolls. Hindi natin alam kung yan ay binulsa. Pagsamahin mo yung 4.5 noong 2025, ngayon 2026, pagsama mo po na kung hindi natin alam kung ano yung magkano yung 2023, 24. Pero ito na lang, 9 billion agad yan. May control si Bongbong Marcos kung saan gagastusin. Yung ang nakaalat na para sa baha, nagastos pa saan, na ang daming nakatingin, ito pang confidential funds, free will kung saan niya gagastusin, ang laki niyan. Bukod pa doon, sa panayang silip ng mga kalaban ni Bongbong Marcos, sa 150 million, hindi billion ha, 150 million na confidential funds ni BP Sara. Kaya ako pasensya na kung meron tayo talagang mga kaibigan na pink or mga dilawan na panay ang puna kay BP Sara. Hindi kayo dapat nire-respeto. Mga animal kayo. Kayo mga pink dyan. Tingnan nyo yung liderato nyo. Niloloko na kayo nitong mga to. Ayaw nyo kay Bongbong Marcos kaya kayo dilaw, di ba? Ayaw nyo kay Bongbong Marcos kaya kayo pink. Pero yung liderato ninyo, niloloko kayo, tinatarantado kayo. Hindi ba aling manakaw yung 44.5 billion? Basta masilip si BP Sara. Kaya ito mga lintik na mga pinklawan na ito, wala akong respeto dyan. Na-expose. Ngayong panahon ni Bongbong Marcos, ang daming na-expose na plastic na pink. Kayo ang pinaka-plastic sa lahat. Sa tingin ko, mas plastic pa yung pink kaysa sa pula. Kasi linis-linisan yung mga animal na yan. Kayo mga pare. Kayo mga pare na sumisilip pa dito kay BP Sara. Pambira naman. Pati nyo rin silipin si Bongbong Marcos. Di ba? Ako yun, doon sa mga members ng Pinklawan o yung mga naniniwala sa Pink, papayag na lang ba kayong inuuto kayo ng mga leaders nyo? Di ba kayo may pinag-aralan? Hindi ba kayo nag-iisip? Papauto kayo. Ayon kay Budget Acting Secretary Rolando Toledo, sa kabila ng malamig na pagtanggap ng publiko sa usapin ng confidential fund, ang pinakamalaking safeguard anya rito ay ang pagsunod ng OP sa rules and regulations na ipinapataw ng Budget Department at Commission on Audit. And also, per our general provision, we need to report that to House of Representatives and Senate at the same time from the Office of the President. So it will be monitored accordingly. Ang kabuuang confidential fund ng gobyerno for 2026 ay nasa 11.8 billion pesos ayon kay Toledo. So 11.8 ang billion ang confidential. Almost half kay Bongbong lang. Ang kasalukuyang usapin din tungkol sa umunoy bonuses ng mga mambabatas, itinanggi ni Executive Secretary Ralph Recto na nag-i-exist sa executive branch. Pagdating naman sa Kamara, nasa 38.6 billion pesos na lang daw ngayong taon ang budget ng lower house na nasa 12 billion pesos ang ibinaba. Gaya ng ibang kongresista, pondo para sa maintenance and other expenditures o MOOE din ang alam ni Recto na purpose ng mga allowance na ito. Samantala, nananatili umanong isa sa fastest growing economies in Asia ang Pilipinas dahil nasa 4.8 to 5% ang GDP ng bansa sa pagtatapos ng 2020. Nakita mo kung niloloko pa tayo ng mga animal na to. Kaya yung sinasabi ko, kaya wala mangyari sa Pilipinas eh. Hindi nyo naman gustong ayusin. Gusto nyo lang linisin yung imahe ninyo. Umasenso pa ekonomiya natin. Anong infrastructure na nagawa ninyo? Ilang porsyento ang walang trabaho? Kada bagyo kinakabahan tayo, mga animal kayo. Tapos umasenso pa Pilipinas? Iniiwan na nga tayo ng mga turista eh. Sa ibang bansa na sila. Alam nyo bang yung mga turista nagdadala ng pera sa Pilipinas? Nung panahon mo, Bongbong Marcos, bumagsak ang turista. Tapos sasabihin mo, umasenso Pilipinas? Anong kademonyo ang lantarang pagsisinungaling yan? 5. Wala naman daw epekto ang kasalukuyang sigalot sa pagitan ng Venezuela at Estados Unidos sa ekonomiya ng Pilipinas at nananatili ring matatag ang koneksyon natin sa ekonomiya ng Venezuela. Para sa agenda. Ako, opinion ko lang.
Mas maganda pa talagang mangyari sa Pilipinas yung nangyari sa Venezuela. Ha? Kuhanin nyo na yung mga adik na opisyal dito sa Pilipinas. Pahirap sa buhay ang mga yan. Tapos, isipin nyo, ang laki-laki ng confidential funds. Naghihirap ang Pilipinas. May naaatim nyo ba yung mga yun? Eh kung ikaw ay opisyal, naaatim mo yan. Eh wala ka na talagang konsensya. Nakikita mo Pilipino naghihirap tapos ikaw haya-hayang buhay. Pambira, oh. Next po. Ito po, pag-usapan natin. Ha? Dito, kitang-kita po natin nang hihina na si Boying. Malapit na. Malapit na ito si Boying. Tingnan po natin. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umano'y maanumalyang flood control projects sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter-affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sangkaterbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ngayong araw ay patungkol sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng contractors na Wawaw Builders at Top. Tingnan yung kalokohan to, no? Di ba? Yung NBI nagreklamo. Saan? Sa DOJ. Eh kaya sino ba? Kanino ba yung control yung DOJ? Eh bago naman yung si Boying naging ombudsman, di ba siyang secretary ng DOJ? No. Eh niloloko nyo kami dyan. Ano, sino binibira dito? Si Villanueva tsaka si Revilla. Eh alam naman natin, matalik, nakalaban ng Remulla ang Revilla sa Cavite. Sa katunayan, maikukumpara natin ang Revilla. Di umano, sabi sa akin ng mga taga Cavite, maikukumpara ang Cavite na parang si Sara ang Revilla at si Bongbong ang Remulla. Ayaw ng tao sa Cavite dito sa mga Remulla. May totoo ba yan sa mga naririnig ko? Kaya anong ginagawa? Eh parehas nung ginagawa kay BP Sara. Pinababagsak si BP Sara dahil hindi kaya sa patas na eleksyon. Ganyan din ang ginagawa kay Revilla. Pinababagsak si Revilla dahil hindi kaya sa patas na eleksyon. Hindi kakayanin ng Remulla ang Revilla dyan sa Cavite. Tapos ngayon, ang daming kaso. Samantalang yung mga magnanakaw, tahimik kayo, NBI? Ano nangyayari sa inyo? Sa bagay, hawak ng DOJ dati ni Boying. Nudge Catalyst Builders Inc. Sabi na DOJ, indiniklara ang mga proyektong 100% complete pero ang iba ay ghost project naman o kaya ay hindi kompleto. Naharap sina Villanueva at Revilla sa magkahiwalay na reklamo. Si Senator Bong Revilla in these 6 cases, sa respondent na po siya sa isa. Okay, tapos si Senator Joel Villanueva is also respondent in another case in one of the 6 cases. Ay, ba't ikaw nagsasalita? Salita ka na sa... Hindi, ano yan? Tagapagsalita yan eh. Hindi, ako nagtataka lang ha. Kasi yung mga ganitong pagkakataon, meron kayong kaibigang epal? Ako meron. Gusto niyo malaman? Sino? Lahat naman tayo may kaibigang epal. Lahat tayo may kaibigang epal. Di ba? Pero yung may pagkakataon umepal na nahimik, nakakapagtaka. Parang nakajeta. Hindi nagsasalita. Di ba? Yung epal, bida-bida yan. Pag sa isang grupo, halimbawa, sa isang table, sa isang usapin, kailangan siya lagi bida. Hindi po pwedeng hindi magsasalta. Alam ko nakaka-relate kayo. Lagay niyo yung pangalan ng kaibigan yung epal. Diba si Boying hindi nagsasalta ngayon? Diba? Ganyan din nangyari nung kay Bantag, diba? Tapos kay, araw-araw yan. Araw-araw si Boying. Yang nangyari kay Bantag, nangyari kay Tebes, biglang huminto. Tapos nabalita na may sakit. Pero itinatanggi, pero umamin din. Ngayon, ba't di na naman nagsasalita? Boying, relax ka lang. Baka kadidiin mo ng kadidiin sa Revilla, dyan sa Cavite, mauna ka pa. Baka hinuhukay mo yung sarili mong libingan. Kaya kalma ka lang dyan. Hindi mo madadala sa langit yung kapangyarihan mo. Maniwala ka sa akin. SOJ ka dito, ombudsman ka dito. Pagdating mo sa langit, kung darating ka ron, wala, hindi mo rin pakikinabangan. In one of the 6 cases. Doon po sa 6 na yon, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019.
Tapos may violation din po ng the Government Procurement Act and also a violation of the conduct of bid rigging. Okay, ilagay nyo na yung violation din ni PRRD. Yan din ang tumbok nyo, si Sara din eh. Kasi napabalita na dinalaw ni nagkita sa ibang bansa si Bong Revilla at si BP Sara. So kaya, alam mo naman, pagka namarkahan kang Duterte, guguluhin ang buhay mo. And in the procurement process. Tig-isa po sila, pero hindi lang po sila yung respondent sa mga kaso na yon. So we have multiple respondents, including DPWH officials. Muli na maitinanggi ni Villanueva na nakinabang siya mula sa flood control projects sa Bulacan. Alam na alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So that's ridiculous. Ayon sa kanyang abogado, meron silang 3 testigo kasama na rito ang staff ni Villanueva na kinilala ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang peng na inabutan umano niya ng 150 million pesos sa... Alam mo kaya yung kay Gutesa, yung salaysay, hindi man lang binigyan ng pansin. Kasi, sinong mas matimbang ang salaysay? Etong mama na ito o yung kay Gutesa? Kasi yung kay Gutesa, ang itinuturo si Bongbong Marcos at saka si Tambi. Ito, ang tinuturo si Revilla at saka si Villanueva. Halatang fall guy. Diba? Sino ba talaga ang may kapangyarihan dyan sa flood control? Hindi naman yan maiikot-ikot lang basta-basta. Magpakatotoo na tayo. Hindi naman basta-basta maiikot yan. Posible, maikot. Pero hindi nila basta-basta maiikot yan. Ang may kapangyarihang makapag-ikot talaga niyan, yung magpinsan. Si Gutesa, binibit-bit niya mismo yung pera, dinadala sa kanila. Sino ka panipaniwala? Itong mama na ito, ay nakinabang sa flood control. So, ibig sabihin, nililigtas niya ang sarili niya. Kasi gusto niyang mapunta dun sa witness protection program. Si Gutesa, walang kasalanan sa Pilipino. Walang kasalanan sa taong bayan, pero nagsalita. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin. Ganyan po kahina ang NBI natin. Wala ba silang confidential facts? Hindi nila naiisip ito. Niligaw nila lahat ang istorya dito kay Bong Revilla. Dito kay Villanueva. Hindi po sa pinagtatanggol natin. Diba? Pero alam naman natin nangyari dun sa mga anak niya eh. Hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara. Rest house sa Bulacan. Sabi ni Alcantara, para raw ito kay Villanueva bagamat hindi umano alam ng senador na mula ang pera sa flood control. Pero sabi ng kampo ni Villanueva, hindi totoo ang paratang ni Alcantara. Walang binigay. Walang binigay. So, nasaan ang pera ko? Nasa kanila siguro. Sa engineer. Ito, biglang nagbintang lang si Alcantara. Kaya dali magsalita. Pero si Zaldico nagsalita. Kinonfirm yung sinabi ni Gutesa. May pictures. First hand. Saan pa pupunta? Si Revilla naman, hindi nagpaunlak ng interview pero ayon sa kanyang abogado, walang basihan ang akusasyon laban sa kanya. Matatandang idinawit si Revilla sa flood control ni Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Bernardo, tumanggap si Revilla ng 25% commission mula sa flood control. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mang-abala ng isang individual. Totoo naman, ganyan talaga. Harassment yan kasi labang Cavite yan. Tapos may pangarap pa, di ba? Binabanggit-banggit din ni John Vic itong kanyang pagtakbo. Posibilidad sa pagka-presidente. Diba? Doon pa lang sabit na itong magkapatid na Rimulya. Ombudsman, kapatid mo, tapos kapatid mong isa tatakbo bilang presidente. Ano yan? Di ba? Anong karapatan ni Boying? Samantalang yung anak niya nadawit pa nga sa droga. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. In short, hindi tatayo sa korte yan. Ang problema dyan kasi sa ombudsman Pag ipinasok na yan dyan, tapos ipinasok sa ombudsman, tapos na sino bang ombudsman? Check Bernardo. Di ba? Ikaw pinanganak na lang kahapon kung di mo naiintindihan yung politikang nangyayari sa... Kasi it's very obvious Diba? Mayroon naman kasing malalalim na talagang hindi natin maiintindihan. Pero itong nangyayari dito, gipitan na lang ng gipitan I think we pointed out
that he has submitted five affidavits. Ang tingin namin, he was trying to really enter the witness protection program. Yun. And the only way that he can be admitted is actually point to somebody higher. Kasi kailangan nila yan eh. Tita, tulad niyan, nangako si Bongbong Marcos. May mga magpapasko sa kulungan. Maraming magpapasko sa kulungan. Nangyari ba? Hindi rin. Diba? So, kung magpapakulong na rin lang sila, idadawit na nila yung mga kalaban nila sa politika. Dahil pa rin sa flood control issue, inilahat ngayon ng DOJ na gumugulong na rin ang investigasyon nito sa plunder complaint laban kay dating Representative Zaldico. There's an allegation of conspiracy. Of course, the act of plunder could not have been committed by one individual alone. Of course, necessarily, may makasama siya dyan. Hiningan namin ng reaksyon ng abogado ni Ko pero wala pa itong Ito nakakapagtaka. Simula nung binanggit ni Bongbong Marcos na binabribe daw siya ni Zaldico na hindi na kakansilahin ng passport, hihinto na siya mag-video. Yan po ang sabi ni Bongbong Marcos na sinabi ni Zaldico sa kanya. Bina-blackmail si Bongbong. Isipin mo, presidente, ba-blackmailin mo. Ako hindi naniniwala doon. Pero nakakapagtaka. Simula noon, wala nang bidyong nilabas si Zaldico. Hindi na rin natin alam kung pinatahimik to or inareglo na. Kaya hanggat hindi nila kayang pauwiin to si Zaldico, ako ay mananatili. Yun ang aking paniniwala. Inareglo na to si Zaldico. Dapat mapauwi nyo to. Napakidnap nyo nga si Bongbong ay si PRRD eh. Hindi nyo mapauwi yan. Kailangan yan. Kung hindi, nagkausap na yan. Pinatahimik na si Zaldico. Sige, hindi na kita kakasuhan. Hindi na kita pipilitin, makauwi. Tumahimik ka na. Magpasarap ka na lang dyan kung nasaan ka man. Huwag ka na lang magpakita sa mga Pilipino. Hayahay ka na lang dyan sa hotel mo. Magpa-deliver ka ng tubig kung anong gusto mo. Basta enjoy ka lang dyan sa hotel. Next topic po. Kaya bago natin pag-usapan itong patungkol kay Torre, ako naniniwala ako. Kasi may bulong-bulungan. Hindi ko na lang sasabihin. Pero may mga bahong ilalabas ang Rebilla laban sa mga dito kinabuhi. Posible yan kasi magkakasama yan dyan sa Cavite. Diba? At alam natin, ang baho ay hindi mo matatago forever. Lalabas at lalabas yan. So, yung may nagsabi sa akin, alam mo, ganito, Kotso Ali, ganito. Ay, hindi tayo, ayaw natin maging chismis vlogger ha. Pero antayin nyo. Ako naniniwala ako, may hawak na video. Ito si Rebilla. Itong Rebilla. Laban dito kay Boy. Pero, antayin na lang. No? Pero kasi pag personal, hindi ako maglalabas niyan. Pero lalabas yan. Tingnan natin. No? Ewan ko ha. Basta naibanggit lang sa akin at hindi ko pwedeng sabihin kung sino nagbanggit. Basta kung marami kang kalokohan sa buhay, hindi mo forever may tatago yan. Okay, punta po tayo dito. New Year, new plans na rin ang inilatag ng MMDA para sa taong 2026. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nais nila na ma-involve na rin sana sa planning, execution at implementation ng infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways. Kabilang dyan ang mga para sa flood control. Kami ay makikipag-usap kay Secretary Dizon at makikipag-tie up dahil alam niyo naman ang DPWH ang gumagawa ng mga infrastructure projects insofar as flood control is concerned. Tine-turn over na lang yan sa atin pag nagawa na. Ang isa sa ilang plano na yan Yung pogi, nakita niyo yun. May pogi rin, no? ay kasunod na rin ng pag-uusap nila ni dating PNP Chief Nicolas Torre III na opisyal nang ipinakilala bilang bagong General Manager at spokesperson ng ahensya. Ito si Torre. Alam mo, ito si Torre, wala talagang respeto sa sarili. Kasi PNP Chief ka. Sinibak ka. Saglit ka lang PNP Chief. Sinibak ka agad. Dahil nagkaroon lang sila di umano ng iringan ni John Vic. Sinibak ka tapos ginawa kang spokesperson at general manager ng MMDA. Para ano? Para mag-resign ka. Para yung kanilang PNP chief ay maging 4-star. Kasi isa lang po ang 4-star dapat. So pag nag-resign na siya, hindi na siya 4-star. Tingnan mo, walang bait sa sarili to si ano. Nakakahiya to si Tor. Walang respeto sa sarili. Harap-harapan siyang sinasampal ni Rebilla
Wala siyang ginawa. Ganyan ba ang PNP chief? Ganyan ba ang dating PNP chief? Harap-harapa kang binabastos, wala ka man lang ginawa. Tinanggap mo pa yung pambabastos at nilunok mo. Pwede naman sana hindi mo na pinansin eh. Pero tinanggap mo pa, nakakadiri ka. Di ba? Parang isa kang PNP chief, may nakita kang nagdodroga. To the very least, wag mo nang pansinin. Pero ikaw, iba po ginawa mo. Tinanggap mo pa na ikaw ang protektor. Ikaw pa nagbabantay sa labas habang nagdodroga sa loob. Halimbawa lang po yan ha. Ganyan po walang karespeto sa sarili to si Torre. Sa bagay, yung ipakidnap mo yung dating presidente. Kaya talagang itong mama na ito. Hindi ko alam kung balat lang ang sunog dito. Baka pati kaluluwa niya ito, sunog na rin. Ganyan po kalupit itong mama na ito. Basta para sa pangarap. Kahit na yurakan na siya. Kahit insultuhin yung kanyang pagkatao. General Manager at spokesperson ng ahensya. Ayon kay Chairman Artes, 70 to 80% ng operational matters na may kinalaman sa ahensya ay pangungunahan ni Torre. From PNP Chief, ngayon tagalinis. Tagalinis ng daan. Metro 8. Traffic. Pagka may nahuli to, may nahuli sa daan, mag-iingat kayo. Pupulutin kayo sa dahil. Ganyan ang gagawin nitong mama na to. Siya lahat ang magiging in charge and magpapatakbo basically na aming ahensya insofar as day-to-day operations are concerned. So essentially, we'll oversee everything sabay-sabayan. Sabay-sabay natin gagawin. May mga focus, siyempre. Sa ngayon, ang focus natin yung Focus mo si Duterte. traffic, dahil perinyal naman yan. Traffic. Sa tingin nyo may magagawa to sa traffic? Wala, pampagulo lang yan. Ang baha, ang solid waste management. Sa kanilang pag-uusap, ayon kay Artes, bilang dating PNP Chief si Torre, traffic management at traffic enforcement ang pinapatutukan nito. Naging traffic police ang naman. Hindi ko inuinsulto yung traffic police pero pambihira naman, Torre. Hindi mo alam kung bakit siya nilagay dyan? Hindi mo alam ang dahilan? Pambihira. Harap-harapang pambabastos ang ginawa sa'yo ni John Vic. Napag-usapan namin unahin yung discipline ng aming traffic enforcers. So, meron kami dito na yung tinatawag namin SIIO, yung nag-investigate at nag-observe ng performance ng ating mga enforcers. Yung mga gumagawa ng hindi maganda, sila yung nag-investigate, lalo-lalo na pag may reklamo. At yan ay sila yung nagkakaso. Aminado si Artes na marami na rin ang nakasuhan sa kanilang tauhan at sa ilalim ng pamumuno ni Torre, mas magiging strikto ito at mas magiging maigting ang investigasyon. I-review din daw ni Torre ang mga lugar kung saan pwede pa mag-improve ang pagmamando ng trapiko, katulad na lamang ng Marcos Highway, Commonwealth Avenue, Buong Pilipinas, kailangang improve ang traffic. at iba pa. Naging usap-usapan naman sa social media na tila demotion ang posisyon ni Torre ngayon. Sagot naman ang dating PNP chief dito. Kayo na naman nagsabi niyan eh. Hindi. Tanga ka ba? Hindi, ako yung nagtatanong lang ha. And are you really that stupid? Are you really that naive? Paano ka naging PNP chief? Kasi sabi niya, kayo lang nagsabi. Hindi. Karamihan po ng Pilipino yan ang iniisip. Kaya yung sinasabi ni Torre niya, katangahan na yan. Pambihira. Halata, obvious na obvious. PNP chief, gagawin ka general manager ng MMDA tapos hindi mo sasabing demotion. Ang gago. Gaya ng sabi ko, di ba? At the end of the day, the coach is always the one na masusunod, di ba? This is the government is a very, very big machine. Isang malaking birokrasya yung gobyerno. At ating presidente ang nasusunod yan, especially sa mga direct presidential appointees. Para kay Torre, Yung sinasabi niya, presidente na susunod. Oh, alam namin yan. Pero sinasabi mo yung mga facts. Alam ng Pilipino yan, presidente na susunod. Pero yung ginawa sa'yo, demotion yan. Kahit pa sabihin natin yung presidente na susunod, yung kagaguhang ginawa sa'yo, demotion yun. Akatanga mo naman, kung PNP chief, kung hindi mo alam yun. Hindi mo kailangan kaming lecturean na yan ay prerogative ng presidente.
Ang punto rito, pag-iinsulto yung ginawa sa'yo, demotion. Tapos hindi mo alam. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo.
ang puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.